Malaki ang hakbang na nilisan ni Lorraine ng isang bar habang paulit-ulit na pinapahid ang mga luhang walang tigil na dumadaos-dos sa kanyang pisngi. Nakita niya kasing muli ang ex niyang niloko siya kasama ang bago nito sa loob ng club. Ang kapal talaga ng mukha ng isang yun para ipakita sa akin yung walang yan niyang babae. Wala na nga kami pero napapaiyak niya pa rin ako sa inis. Isa pa tong luha na to. Ba't pa kasi ayaw niyang tumigil? Singhal niya sa sarili bago tanggalin ang suot niyang salamin sa mata para mapunasan ng maayos ang pisngi. Dumiretso siya sa gilid ng kalsada para mag-abang ng sasakyan. Mas mabuti pang umuwi na siya kesa magpakabiter pa sa loob ng club. Nang makita ang isang nakaparadang sasakyan na sa kanyang palagay ay taxi, agad siyang sumakay sa backseat nito. Manong, mag-drive lang ho kayo, magbabayad po ako. Aniya sa driver na nasa driver seat bago muling bumalik sa pagpupunas ng kanyang luha. What? Pagbaling nito sa kanya. Hindi naman maaninag ni Lorraine ang mukha nito nang malinaw dahil wala ang kanyang salamin. To naman si Manong, ini-English pa ako, kitang umiiyak na nga yung tao. Sumisinghot niyang sabi bago maglabas ng pera at iabot dito. Ayan ho, mag-drive lang po kayo kahit saan. Kung kulang pa, dadagdagan ko mamaya basta mag-drive lang kayo. No miss, I think you're in the wrong car. I'm not a... Napahinto ito sa pagsasalita nang magring ang telepono nito. Hindi naman na nito binalingan ng dalaga na patuloy pa rin sa pagpupunas ng luha niya. Habang nakatulala sa labas ng bintana ng sasakyan na maya-maya rin ay umandar na. Nananadya talagang isang yun. Sa dinami-rami ng table sa loob, doon pa talaga sila pumwesto sa katapat kong table para magharutan? Ang sumisinghot niya pang pagre-reklamo sa eksena ng ex niya sa bar. Nangunot ang noon ni Lorraine nang mapansin na parang mabilis ang pagpapatakbo ng nasakyan niyang taxi. Teka Manong, hindi naman ako nagmamadali. Baka pwede niyong bagalan kahit konti. Mahinahong aniya pero agad ding napahiyaw nang bigla itong mabilis na lumiko. Manong ano ba? Baka gusto yung magdahan-dahan. Wala tayo sa Tokyo Drift ha? Can you shut your damn mouth? You're distracting me, woman. Ang singhal nito pabalik na ikinalaki ng mga mata niya. Ano abat talagang minumura mo ba ako? Hoy, kuya, wala kang karapatang murahin ako ah. Ayoko na, bababa na ako. Stop the car, bababa na sabi ako eh. Sunod-sunod niyang singhal dito pero hindi ito tumigil sa matuli nitong pagpapatakbo. Tuluyan ng umurong ang luha ni Lorraine at ang kaninang kalungkutan ay napalitan ng pagkainis. Sinuot na niya ang salamin bago bahagyang lumapit sa driver seat para tapikin ng driver. Manong, bababa nga sabi ako, hinto mo! Ngunit hindi niya na natuloy ang sasabihin at napaawang na lang ang bibig nang makita ang hawak nitong baril habang nakahawak din ang isang kamay sa manibela. Bakit may hawak siyang baril? Gulat na tanong niya sa isipan. Pwede bang maupo ka lang? Mariin na utos nito sa kanya bago mapamura ng may gumitgit sa kotseng sinasakyan nila. Bakit bang malas ko ngayon? Bulalas pa ng lalaki. Napahawak naman sa kanyang ulo si Lorraine na inilibot ang kanyang tingin sa loob ng kotse bago mariing napapikit at mukhang tinamaan ng realidad. Huwag niyang sabihin na hindi taxi ang nasakyan ko ngayon. Tanong niya sa kanyang isipan. Ano na naman bang katangahan to, Lorraine? Sermon niyang bulong sa sarili. Napabaling siyang muli sa baril na hawak ngayon ng driver bago nanlulumong napatampal sa pisngi niya. Kapag sinuswerte ka nga naman, mukhang masamang tao pa yata ito nasakyan ko. Muling sambit niya sa sarili. Excuse me, sir. Mukhang mali ata ako na nasakyan. Baka pwedeng pababa na lang ako sa tabi. Ang maingat niyang pakiusap sa lalaki sa driver seat. Not now, woman. Mamaya tayo magtutuos. Mababa ang boses na sabi nito na ikinapikit niyang muli ng mariin. Anak ng tokwa, I'm doomed.
Nanlulumong sabi niya sa isip bago lumapit sa pinto sa gilid niya at tarantang binuksan yun. Tulungan niyo ako! Ayoko pang mamatay! Buksan mo to! Palabasin mo ko! Ang paghihisterical niya habang pilit na binubuksan ang pinto ng backseat. What the heck are you doing? Hindi ba uso sa'yo manahimik? Singhal nito na saglit siyang nilingon. No way! Palabasin mo ko rito! Singhal niya rin pabalik. Fine, bumaba ka. Bahala ka nang mapatay ka ng mga humahabol sa atin ngayon. Bakit nadamay ako? Ask yourself, not me. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, stay still and shut up. Ang mariin itong sabi, bago muling matuli na pinatakbo ang kotse. Nanlulumong na pabalik naman sa pwesto niya si Lorraine, habang mariin ang hawak sa seatbelt niya. Kung tatalon siya palabas, ay baka nga patayin siya ng humahabol sa kanila. Pero kung mananatili siya sa loob ng kotse, wala namang kasiguraduhan ng buhay niya. Ano ba kasing tuda pasok ko? Gusto ko lang naman mag-emote. Bakit ngayon nanganganib na ang buhay ko? Nanlulumo niyang sambit sa isipan. Bumaling din siya sa likuran para silipin kung sino ba ang humahabol sa kanila. Pero agad siyang napatili nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Bakit sila nagpapaputok? Pasigaw niyang tanong. Because they want me dead. Saad naman ito bago ilabas ang kabilang braso para gumanti ng pagbaril. Napatakip naman na magkabilang tenga si Lorraine dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Ramdam niya ang mas malakas na kabog ng puso niya ngayon. Wala siyang ideya sa nasamahan niyang lalaki pero mukhang nalagay nga talaga siya sa alanganing sitwasyon. Tumagal pa ang habulan ng ilang minuto, maging ang palitan ng mga bala ng mga ito. Habang nanatili naman siya sa pwesto, ay panay ang hiyaw niya habang nagdadasal na sana ay makalayo sila ng ligtas dahil ayaw niyang sa ganun lang matatapos ang buhay niya. Maya-maya pa ay nagtaas na si Lorraine ng tingin nang maramdaman niyang ang tuluyang paghinto ng sasakyan nila. Tapos na ba? Wala na ba sila? Ang tanong niya bago nagpabaling-baling sa bintana ng kotse para silipin ang labas. Sure ka bang wala na sila? Get out! Ang tanging tugon lang nito. Ano? Get out? Ayoko nga. Di ko nga alam kung saan mo ko dinala, baka iwan mo pa ako rito. Pag-alma niya sa lalaki. Masama naman siyang tiningnan ng binata bago niya marinig ang pagkasa nito ng baril. Ito na! Bababa na! Nananakot ka pa, kitang takot na nga yung tao. Pagre-reklamo niya bago lumabas ng backseat ng kotse. Lumabas din ito mula sa driver's seat. Saglit namang natigilan ng dalaga habang pinapanood ang paglapit sa kanya ng lalaki. Ngayon niya lang nakita ang kabuuan nito. At ang masasabi niya, kung wala itong hawak na baril, ay ito ang mga tipo niyang lalaki. Pero agad naman siyang nailing sa sarili. Focus, Lorraine. Huwag mong kalimutan na delikadong lalaki yan. Pagpapaalala niya sa kanyang sarili sa isipan. Give me your ID. Ang utos nito bago maglahad ng kamay. Nangunot naman ang noo niya. At bakit naman? Anong gagawin mo sa ID ko? Ano pa? Ipapatrace kita kung sakali magsumbong ka sa mga pulis. Sambit nito. Tinapik niya ang kamay nito. Di na kailangan. Baka madamay pa ako kung sakaling isumbong ko man ang nangyari. At saka wala nga akong kaide-ideya kung bakit ka hinahabol ng mga armadong lalaki, no? Bakit? Tumakas ka ba sa kulungan? Drug dealer ka? Sunod-sunod na litanya niya. Hindi naman ito sumagot na mukhang hindi interesadong sagutin siya. Nagitla na lang ang dalaga nang hapitin nito ang kanyang bewang papalapit dito. Ang daldal mo? Kunot noong sabi nito bago kuhain ang sling bag na kanyang suot. Hindi niya agad naramdaman nito ang pagkuha nito kaya hindi siya nakaangal. At nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang makitang kinuha nito ang wallet niya. Hoy, teka! Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo? Singhal niya nang kuhain ng lalaki ang isa niyang ID sa wallet. Lorraine Gonzalez. Pagbasa nito sa pangalan niya, sa hawak nitong ID. Nakangising bumaling muli ito sa kanya. Bago ihagis pabalik ang wallet niya. Akin na muna to. Magdasal ka na lang na hindi tayo ulit magkita.
Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na ako magiging mabait. Mapagbantang sabi nito bago siya talikuran para muling bumalik sa loob ng kotse. Hindi naman nakasabat agad si Lorraine na natauhan na lang nang paandarin na nito ang sasakyan. Hoy, teka, paano ako? Bumalik ka rito! Hoy! Sinubukan niya pa itong habulin pero hindi niya na ito nahabol dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito. Lintik naman oh. Paano na ako uuwi ngayon? Nanlulumong tanong niya sa sarili bago ilibot ang tingin. Bakit ba ang swerte-swerte ko ngayong gabi? Natapos ang gabing yun nang ligtas namang nakauwi si Lorraine na paulit-ulit sinusumpa ang lalaki sa isipan dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa kanya sa kalsada. Kahit na hindi na rin niya ito hinihiling na makita pang muli at kung totoong masamang tao ito, ay maaaring totohanin na nito ang banta sa kanya kung sakaling magkita pa sila. Sa kabilang banda naman, ilang araw pagkatapos ng unang pagkikita ng dalawa, hindi na maipinta ang mukha ni Trevor habang hinihintay magsalita ang mga lalaking nakatali at duguan na nakaupo sa isang silya. Ito ang mga lalaking humahabol sa kanya. Noong may maingay na babae, ang pinagkamalang taxi ang kotse niya. Nagkasa siya ng baril. Huling beses na tatanungin kita, sino ang nag-utos sa inyo na sundan at patayin ako? Pilit naman itong umiti sa kanya kahit naduguan na ang mukha nito. Wala ka makukuha sa akin, Dark. Kaya manginig ka na sa takot dahil matatapos na ang paghahari-harian mo sa underground. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong warehouse nang kalabitin ni Trevor ang gatilyo ng hawak niyang baril. Alamin niyo kung sinong boss nila. Ang sambit niya, bago iabot sa tauhan niya ang baril na hawak. Kayo nang bahala maglinis dito. Nagdire-diretso siya papalabas ng lugar para magpahangin. Sinundan naman siya ng kanang kamay niya at kaibigan na si Edward. Naglabas siya ng sigarilyo at sinindihan yon. May ideya ka na ba kung sino ang nasa likod ng nangyari? Tanong nito nang makalapit sa kanya. Paniguradong ang grupo na naman ni Reda may pakana nito. Gusto niya talaga ako mawala. Ang sabi niya, bago bumuga ng usok. Anong plano mo? Sumilay ang isang isi sa labi niya. Plano? Wala. Pero hindi ko na sila pagbibigyan sa susunod. Mahina naman itong tumawa sa tabi niya na nagsindi ng sigarilyo. Ano ba kasing nangyari? Sa pagkakakilala ko sa iyo, hindi mo pinapalagpas ang ganong engkwentro. Kayang-kaya mo silang patumbahin ng ikaw lang. Muli siyang bumuga ng usok habang nananatili ang ngisi sa labi. May isang babae lang naman na pinagkamalang taxi ang kotse ko. I just can't get her involved, that's why. What? That's hilarious, bro. Ang bulalas ni Edward sabay tawa. Ang akala ko allergic ka sa ideya ng babae sa kotse mo, kaya hindi ka nagsasakay ng kahit sinong babae. Don't get me wrong. Kusa siyang sumakay. Hindi ko siya pinasakay. Ba't ba ako nagpapaliwanag? Ang buryong niyang sambit na lalong ikinalakas ng tawa ng kaibigan niya. Anong nangyari pagkatapos? Interesadong tanong nito. Kunot noon niya itong binalingan. Nothing happened. Iniwan ko siya sa kalsada. Agad na napangiwi sa kanya si Edward. What? Bato ba yung puso mo at nangiiwan ka sa kalsada ng babae? Anong gusto mo? Ihatid ko pa sa kanila? I'm not that gentleman. Binigyan ko na nga siya ng pabor dahil buhay pa siya. Pagdadahilan niya. Napailing naman ang kanyang kaibigan. You're so heartless. Ang sabi pa nito na hindi niya pinansin. Ikaw ba? Kamusta ang pagpapaikot ng pera? Balik tanong niya rito. It's going smooth. May isang pasaway lang na lagi kaming pinapahirapan. Sakit talaga yan sa ulo yang si Lorraine. Pero wag kang mag-alala. Lorraine? Takang agad niyang putol sa sinasabi ng kaibigan. Gonzales ba yung apelyido na tinutukoy mo? Taka naman siyang tiningnan nito. Paano mo nalaman? Magkakilala ba kayo? Lumawak ang isi sa labi ni Trevor bago patayin ang upos ng sigarilyo niya. Tadhana nga naman. Bulong niya. Kinda. Hindi niya ako kilala pero siya kilala ko.
Siya yung tinutukoy kong babaeng pinagkamalan akong taxi driver. Ang maingay na babaeng muntikan pang sirain ang pinto ng kotse ko. What? Ang tila natatawa nitong reaksyon. Hindi ko alam kung matatawa ako sa'yo maaawa. Matama naman niyang tinignan ng kaibigan. Bring her to me. Mukhang may kalokohan ka na namang naiisip ha? Naiiling na sabi nito. Wala akong kalokohang naiisip. Just bring her to me. Nakangising sumaludo naman ito sa kanya. As you wish, boss. Mula sa bulsa niya ay nilabas ang ID ng dalaga, bago lalong lumawak ang ngisi sa labi. Mukhang hindi ka na makakalusot ulit sa akin, Lorraine. Aniya sa isipan. Isang linggo matapos ang unang pagkikita ni Lorraine at Trevor, tuloy pa rin ang takbo ng buhay ng dalawa. Wala pa rin katapusang pagkayod ang ginagawa ni Lorraine para mabayaran ang utang ng tatay niyang namayapa na. Pero mukhang hindi talaga umaayon ang tadhana sa dalaga. Dahil matapos niya matanggal sa trabaho, ay hinahabol naman siya ngayon ng mga lalaking hindi niya kilala. Habulin niyo! Yes, boss! Lalong kumaripas sa pagtakbo si Lorraine nang makita ang mga lalaking nagkalat na para habulin siya. Shit! Sino na naman ba tong mga to at anong kailangan nila sa akin? Tanong niya sa isipan habang tumatakbo. Hindi niya kilala ang mga lalaking ngayon ay pilit siyang hinahabol. Nakita niya lang ang mga itong nag-aabang sa labas ng bahay niya at nang malaman kung sino siya, ay basta na lang siyang sinubukang isakay sa isang van. Hanapin niyo, huwag niyong hayaang makatakas ang babaeng yon. Rinig niyang utos muli na isang boses ng lalaki. Mariin na napapikit si Lorraine habang nakatago sa isang sulok na pinasukan niyang iskinita. Ano na naman ba itong pinasok mo, Lorraine? Bulong niya sa sarili. Wala siyang ideya kung ano ang pakay nito sa kanya. Pero sigurado siyang hindi iyon tauhan ng grupo ni Edward na siyang pinagkakautangan ng tatay niya. Kilala niya ang mga yon at kahit hindi siya madalas nakakabayad, ay hindi siya pinapatugis ng mga ito. Wala rin naman siyang maalalang taong may atraso siya bukod sa lalaking pinagkamalan niyang taxi ang kotse. Pero imposible namang ito ang may pakana. Nang masiguradong nakalayo na ang mga sumusunod sa kanya, ay agad siyang lumabas ng eskinita. Paglabas niya ay agad din siyang natigilan nang may humintong itim na van sa harapan niya. Edward? Sumakay ka na. Ang bungad ni Edward na siyang nagbukas ng pintuan ng van. Ano ako, tuto? Sinubukan na akong isakay kanina sa van, no? Pag-angal niya pero mukhang desidido itong mapasakay siya. Kaya nga sumakay ka na dahil baka maabutan ka pa ng mga tauhan ni Red. Sambit nito bago balingan ng pinanggalingan niya. Sino mang Red yan at ba't nadamay ako? Mamaya ako na ipapaliwanag, sumakay ka na. Napabaling din si Lorraine sa pinanggalingan niya iskinita nang makarinig ng mga boses mula roon. At tama nga ito. Dahil ngayon, tumatakbo na ang lalaking sumusunod sa kanya para maabutan siya. Naku naman. Bulalas niya bago humarap kay Edward na naghihintay pa rin sa kanya. Bahala na. Nag-aalinlangan man, sumakay pa rin siya sa van nito. Sa loob ay pinapanood niyang habulin ng mga lalaki ang van na sinasakyan nila, hanggang sa tumigil din ang mga ito. Agad siyang humarap sa katabing si Edward. Sino ba mga lalaki niyo na tinahabol nila ako? Binenta niyo na ba ako sa mga sindikato dahil hindi ako makabayad ng utang? Pambibintang niya agad sa lalaki. Napataas naman ang kilay nito. Wow, teka. Alam ko masama kaming tao, pero hindi naman ako aabot sa puntong yun. Sino ba kasi ang mga yun? Saglit na natahimik si Edward bago bumaling sa driver ng van na saglit din itong binalingan mula sa salamin. Ipapaliwanag ko pagdating natin. Ang tanging tugon nito na ipinagtaka niya. Pagdating saan? Teka, saan niyo ako dadalhin ha? May masama rin ba kayong balak sa akin? Muli niyang pagbibintang sa mga ito habang marahan na lumalayo ng upo sa tabi nito. Napangiwi ang binata. Mali ka na iniisip mo, Lorraine. Hindi ko may papaliwanag ngayon. Pero malalaman mo rin pagdating natin. Basta sumama ka na lang ng tahimik.
Nanlaki naman ang mga mata niya. Eh di may balak nga kayo sa akin. Pwede bang kumalma ka muna? Tila nauubusan na ng pasensyang sabi nito. Anong kumalma? Paano ako kakalma kung dadalhin niyo ako kung saan man? Ibaba niyo ako Buksan niyo tong pinto. Paghi-hysterical na niya habang marahas na sinusubukan buksan ang pinto. Mariin na napapikit si Edward na mukhang narindi na talaga sa dalaga bago maglabas at magkasa ng baril. Malapit na tayo kaya maupo ka lang at manahimik. Malalaman mo rin kung bakit ka namin pinuntahan kanina. Seryosong sambit nito na hindi na niya nagawang sagutin pa. Putya naman, puro pagbabanta sa buhay na lang ba matatanggap ko? Nanlulumo niyang sambit sa isipan. Sa huli, wala rin namang nagawa si Lorraine kundi manahimik hanggang sa pumasok sila sa isang malaking gate. At tumambad sa kanya ang isang malamansyon na bahay. Nakalaunan din ay tinahak nila papasok bago dumiretso sa isang malaking kwarto sa ikalawang palapag. Pinaupo siya ni Edward sa isang sofa bago maglapag ng isang envelope sa kaharap nitong lamisita na hindi niya sinubukang tingnan. Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Muli niyang tanong. Kami wala. Si boss ang meron. Sagot nito na ikinakunot ng noo niya. Boss? Anong kinalaman ko sa boss niyo? Nagkibit balikat ito. Ano nga ba? Balik nitong tanong sa kanya na lalong nagpasalubong sa dalawang kilay ng dalaga. Kaya nga ako nagtatanong dahil hindi ko alam, di ba? Ang panunuyang aniya na ikinatawa ng lalaki. Mukha na ba ako nakikipagbiruan? Kung wala lang talagang baril ang isang to, kanina ko pa siya nasapok. Pabalang niyang sambit sa isip. Sino ba kasi ang boss niyo? Kung tungkol to sa utang ng tatay ko, makakapaghulog na ako ngayong buwan. Kaya wag na kayo mag-alala, please. Inusog naman ito ang envelope papalapit sa kanya. Makikilala mo rin siya pagdating niya. Sa ngayon, basahin mo muna ang laman ng envelope na yan habang naghihintay. Lalabas na ako saglit. Pagpapaalam nito. Huwag mo ring subukang tumakas dahil hindi ka makakaalis ng buhay sa lugar na to. Dugtong pa nito bago malawak ng ngumisi at tuluyang lisanin ng silid. Naiwan namang mag-isa sa loob si Lorraine na agad nagbakawala ng isang malalim na buntong hininga bago balingan ng envelope na nasa harap. Hindi maganda ang kutob ko sa isang to, lalo na sa boss nila. Sambit niya sa sarili bago abutin ang envelope para tingnan ang laman. Inisa-isa niyang binasa ng maigi ang laman ng bawat papel. Bago yun, padarag na ibinagsak pabalik sa lamisita. Nababaliw na ba sila? Ang bulalas niya matapos mabasa ang laman ng papel na isa palang kasunduan. Mas gugustuhin ko pang magbayad ng doble kesa maging katulong na isang mafia boss, no? Laman ng envelope na ibinigay sa dalaga ang isang kasunduang nagsasabing bilang kabayaran ng utang ng tatay niya ay kailangan niyang pagsilbihan ng boss nila Edward ng ilang buwan. Kahit na anong mangyari, hindi ako papayag sa gusto nila. Kahit na buhay mo ang kapalit. Pagputol sa kanya ng boses na agad niyang kinatigil. Pamilyar sa kanya ang tinig na yon. Pero ang mas kinagitla niya ay ang pagtama ng hininga nito sa likuran ng tenga niya. Nilingon niya ang tao ngayon sa likuran niya na agad din niyang pinagsisihan dahil sa lapit na mukha ng lalaki na ngayon ay diretso ang tingin sa kanya. Nagkita ulit tayo, Lorraine Gonzalez. Ngiting sambit nito bago itaas ang ID na kinuha ng lalaki noong una silang magkita. Napaawang naman ang bibig ng dalaga. Ikaw? Lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Trevor bago umayos ng tayo para pumwesto sa katapat na sofa ng dalaga. Sinundan naman siya ng tingin ni Lorraine na pinoproseso pa ang presensya ng kaharap. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang lalaking yun na ngayon ay kaharap niya. Ikaw nga, anong ginagawa mo rito? Teka, wag mong sabihin na ikaw ang boss nila Edward. Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Nagkibit balikat ito. I won't say it then. Kumabog ang dibdib ng dalaga. Naalala niya ang huling sinabi nito sa kanya.
Siya nga. Patay. Naloko na. Sambit ulit niya sa isip. Marahas siyang napalunok at aasta na sanang tatayo para umalis, pero agad din siyang napatigil nang muli itong magsalita. Sigurado ka na bang hindi mo tatanggapin ang inaalok ko? Binibigyan na kita ng pabor, gayong pinapasundan ka na ng grupo nila Red. Sabi nito na nagpalingon sa kanya. Red, ang tinutukoy mo ba yung mga lalaking balak ang kidnapin kanina? Ang pagalit niyang baling dito. Naalala na naman niya ang habulang nangyari. Ano bang kinalaman ko sa kung sino mang grupo ng Red na yan at pati ako dinadamay? Umayos ito ng upo bago siya titigan. Inakala nilang may relasyon tayong dalawa nang gabing sumakay ka sa kotse ko na pinagkamalan mong taxi. Napaawang ang labi niya. Ano? Kung ganon, sila rin ang humahabol sa atin ng araw na yon? Tanong niya, na bahagya nitong kinatango. Kapag minamalas ka nga naman talaga, pwede mong sabihin mo na lang na hindi mo ako kilala? Na sibilyan ako. Wala naman talaga akong kinalaman sa away niyo, no? Mataman siyang tiningnan nito. Damay ka na nung sumakay ka sa kotse ko. At sa tingin mo ba, maniniwala ang mga yun kung sasabihin kong hindi kita kilala? Grupo ng mafia ang tinutukoy ko. Hindi basta-basta grupo lang. Napahawak si Lorraine sa ulo niya. Anak talaga ng tokwa. Bakit kasalanan ko pa to ngayon? Ayoko pang mamatay, no? Nagkibit balikat muli si Trevor. Kaya nga binibigyan kita ng choice. Kahit na ayaw ko sa kaingayan mo. Ay, wow, salamat ha. Choice pala ang kasunduan na to. Parang no choice rin naman ako. Sarkastikong aniya. Malawak ng umisi naman ang binata sa kanya. What's wrong with the contract? Hindi ka nalugi sa alok ko. Sa katunayan nga, ako pang lugi sa ating dalawa. Napangiwi siya sa sinabi nito. Lugi mo mukha mo. Bulong niya, bago muling balingan ng papel na nasa harap niya. Pag-isipan mo mabuti, Lorraine. Isang beses ko lang iaalok sa iyo ang bagay na to. Take it or risk your life. Mariin namang napapikit si Lorraine para mag-isip. Hindi basta-basta ang inaalok ng lalaki sa kanya. Alam niyang gusto lang siyang paglaruan nito para makabawi at gawing utusan. Pero kung hindi niya ito tatanggapin, ay mas lalong manganganib ang buhay niya. At kung tatanggapin naman niya, kaya ba niyang pakisamahan ng hambog at delikadong taong to? Ay, ba't ba kasi ako nalagay sa ganitong sitwasyon? Nanlulumo niyang tanong sa sarili sa kanyang isip. Bahala na. Bulong niya sa sarili bago mag-angat ng tingin sa lalaki. San ba ako pipirma? Sumilay ang pilyong isi sa labi nito. Wala kang dapat pirmahan. Tumayo na ito mula sa pagkakaupo. Kunot noong sinundan naman niya ito ng tingin. Anong walang dapat pirmahan? Para saan pa ang kontratang to? Nagtaas ng tingin nang huminto ang lalaki sa harap niya at bahagyang yumuko. Hindi na nakagalaw pa si Lorraine nang ilapit nito ang muka sa kanya. This is how I seal the contract. Ang ngising sabi nito bago bumaba ang tingin sa kanyang labi. Pero bago pa man niya maproseso ang sinabi ng binata at makapag-react, ay lumapat na ang labi nito sa labi niya na tuluyan niyang ikinastatwa. Saglit lang yon pero halos lumabas na ang puso niya sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng kabog nito ngayon. You're mine now. Bulong nito pagkatapos bumitaw sa pagkakahalik sa kanya sa kamalawak ng ngumiti. 4 months. Dugtong pa nito bago siya kindatan at tuluyang umayos ng tayo. Nanatili namang nakatulala si Lorraine dahil sa pagkabigla sa nangyari. At nang matauhan siya, wala na ang lalaki. Sa pagkakataong yun ay opisyal nang naging silyado ang kontrata ng dalawa. Para mabayaran ang utang ng tatay niya, ay pagsisilbihan ni Lorraine ang mafia boss na si Trevor ng ilang buwan habang nakatira sa mansyon nito. Nakalagay din sa kasunduan na gagawin niya ang anumang utos ng lalaki. Anak talaga ng tokwa, oo. Magiging katulong na nga lang ako sa isang mafia boss pa. Nanakaw pa ang first kiss ko.
Nanlulumo niyang bulong sa sarili pagkatapos makabawi sa pagkatulala. Pagkatapos ng araw na yun, ay agad na nagsimula si Lorraine bilang all-around maid ni Trevor. Hindi na rin siya nakauwi pa sa bahay niya. Dahil ayon kila Trevor, nakaabang pa rin ang grupo nila Red sa dalaga. Mukhang may balak nga talaga silang gamitin siya para makaganti kay Trevor. Dahil sa pag-aakalang may relasyon silang dalawa. Sa pananatili ni Lorraine sa mansyon ni Trevor ay naisip niyang hindi na rin siya lugi sa pinasok niya. Dahil bukod sa hindi naman masyado makalat sa mansyon, libre pa ang pagkain at tulugan niya. Ang kaso lang ay sa pagkalaki-laki ng mansyon ng binata ngunit wala namang ibang tao dito bukod sa kanya dahil hindi naman ito umuwi. Ano ba naman ang lalaking yun? Ilang araw na ako mag-isa sa bahay niya. Mababaliw na yata ako kakakausap sa sarili ko. Pagrereklamo niya habang umunguya ng pagkain. Pasado 12:00 na ng hating gabi pero hindi pa rin siya makatulog. Bukod sa namamahay pa rin siya, baka kasi biglang dumating ang boss niyang pagkatapos siyang nakawan ng halikay, inabando na siya. Nang makarinig ng pagbukas ng pinto sa sala, ay agad siyang napatayo. Sa wakas, nakakita rin ako ng tao after 1,000 years. Exaggerated niyang sabi nang salubungin ang kakapasok lang na si Trevor. Hindi naman siya kinibo ng lalaki at hinagis lang sa kanya ang coat nito bago nagdire-diretsong paakyat sa hagdanan. Isnabero naman. Bulong niya at susundan na sana ang lalaki nang maramdaman niyang basa ang hawak nitong coat. Dugo? Bakit may dugo sa... Hindi na niya natuloy ang sasabihin nang makarinig siya ng kalabog dahil sa biglaang pagtumba ng binata. Sir? Sir? Sir, naririnig niyo po ba ako? Taranta niyang tanong ng malapitan ng lalaki. Nakangiwi naman itong tumango sa kanya habang nakahawak sa tagiliran. Ayos lang ako. Nahilo lang ako. Anong ayos? Nababaliw ka na ba? Tumatagas ang dugo sa tagiliran mo tapos sasabihin mong ayos ka lang? Napapikit na ito habang napapangiwi dahil sa boses ng dalaga. Ang ingay mo? Mahina nitong reklamo. Huwag ka na magsalita. Dadalhin na kita sa ospital. Wag sa ospital. Pagpipigil nito sa kanya. Anong wag? Mauubusan ka na ng dugo ngayon. Tas mag-iinarte ka pa talaga? Pilit itong umiling sa kanya. Call Edward instead. Wala namang nagawa ang dalaga at napabuntong hininga na lang bago tuluyang alalayan si Trevor pahiga sa sofa. May tama ito ng bala sa tagiliran at mukhang nakuha ito ng lalaki sa isang bakbakan. Agad na binigyan ni Lorraine ng paunang lunas ang lalaki. At nanatili pa rin itong nakapikit habang nakahiga. Tinawagan na rin niya si Edward na tatawagan na lang daw ang personal doctor ng binata. Huwag ka munang gumalaw o magsalita, parating na naman sila Edward. Ang sabi niya sa nakapikit pa rin si Trevor. Katahimikan ng saglit na bumalot sa kanilang dalawa habang nagliligpit ang dalaga ng mga ginamit niyang panggamot sa sugat nito. You look more calm than I expected. Mahinang sambit nito habang nakapikit pa rin. Sanay na ako sa ganyan, kaya hindi na ako mag-hysterical sa maliit na sugat. Ang walang tingin niyang sagot. Makulit ka rin, no? Kasasabi ko lang na huwag kang magsalita. Sige ka namang salita. May tama ka rin ba sa utak? Narinig niya ang mahinang pagtawa nito at agad na pagdaing na ikinabaling niyang muli rito. Ayan, kasasabi lang na huwag munang malikot eh. Ngayon lang ako nakakita ng mafia boss na ganito ka pasaway. Bulong niya. Nanatili namang nakangiti si Trevor habang pinapanood siyang mag-asikaso ng sugat nito. Hindi niya naman magawang balingan ng lalaki dahil sa pagkailang. All-around maid na nga ako. Naging nurse pa ako ng lalaking to. Reklamo niya sa isipan. Ilang saglit pa ay dumating na si Edward kasama ang personal doctor ni Trevor na agad na pinalipat sa kwarto ang binata. Hindi na sumama pa si Lorraine sa loob at bumalik na siya sa sariling kwarto. Palagay na rin naman siya na maaasikaso na ang lalaki kahit na hindi pa rin siya mapakali dahil sa dami ng dugong nawala rito.
Kinabukasan ay maagang gumising si Lorraine para maghanda ng pagkain at alagaan si Trevor. Binilin din kasi ng doktor na kailangan itong magpahinga. Nagluto ka? Ay, anak ka ng nanay mo. Ano ba? Nakakagulat ka ah. Singhal niya dahil sa pagkagulat sa pagsulpot ng lalaki sa kusina. Ano ba ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ng doktor mo huwag ka munang magkikilos-kilos? Hindi naman siya pinansin nito na agad dumiretso sa ref para kumuha ng tubig. Mamamatay na ako sa pagkauhaw, hindi pa ba ako tatayo? Sarkastikong baling nito sa kanya na ikinairap niya sa hangin. Pag bumukayang tahi mo, bahala ka. Aray! Daing niya nang mapaso sa kawali ang sariling kamay. Agad namang lumapit sa kanya si Trevor na mabilis na itinapat ang napaso niyang kamay sa gripo sa lababo. Ayos ka lang? Tanong nito sa kanya. Hindi naman agad nakapagsalita ang dalaga na napatulala sa ginawa ng lalaki. Oo, ako na. Sambit niya at mabilis na binawi ang palad mula sa kamay ng binata. Mag-ingat ka rin, puro ka kasi daldal. Sermon nito sa kanya na ikinasama niya ng tingin dito. Salamat ha, sana i-apply mo rin sa sarili mo bago bumukayang tahi sa tagiliran mo. Balik niyang paninermon dito pero tinalikuran lang siya ng lalaki para muling balikan ng tubig dito sa lamesa. Ilang araw pagkatapos nun ay nanatili muna sa mansyon si Trevor dahil pinagpahinga muna ng doktor niya. Kaya ilang araw rin na magkasama ang dalawa. Hindi naman pumalya ang dalaga sa pag-aasikaso rito kahit na hindi sila magkasundo ng lalaki na dahilan ng palaging pagsakit ng ulo ni Lorraine. Get dressed, aalis tayo. Sabi ni Trevor, nakabababa lang sa sala. Napatingin naman sa paligid niya si Lorraine. Ako bang kausap mo? Bumaling ang matalim nitong tingin sa kanya. Sino pa bang kakausapin ko dito sa mansyon bukod sa'yo? Napangiwi naman siya. Sungit talaga. Bulong pa niya bago peking ngumiti. Saan naman ba tayo pupunta? Hindi ka pa pinapayagan na lumabas ng doktor mo ah. Magbibihis ka ba o iwan na kita? Napairap siya sa hangin. Eto na po, sir. Nanginginig pa. Give me 10 minutes ha. Aniya, bago kumaripas ng takbo pataas ng second floor. Hindi niya alam kung ano na namang trip ng boss niya at biglang nag-aya na lumabas. Pero mabuti naman at isasama siya nito dahil buryong na talaga siya sa mansyon nito na sila lang dalawa naman ng tao. Do you know how to drive? Tanong nito nang nasa tapat na sila ng kotse. Oo, bakit? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang ihagis nito ang susi sa kanya bago dumiretso sa passenger seat. Di man lang magpaka-gentleman, mabuti na lang talaga at pogi siya. Bulong niya bago dumiretso sa driver's seat. Dumiretso ang dalawa sa isang restaurant kung saan may meeting si Trevor sa isang kliyente nito. Habang nakahiwalay naman ng table si Lorraine, na bored kay hihintay na matapos ang meeting ng lalaki. Gagawin lang pala akong driver, kaya ako sinama. Bulong niya habang kumakain ng cake. Pero at least, nakalabas ako, kahit na mukha akong bodyguard ng mafia boss na to. Mula sa pwesto niya, ay tahimik niyang pinagmasdan ng binata na seryosong nakikinig sa kausap nito. Hindi pa rin ako makapaniwala na siyang boss nila Edward. Ang akala ko isang matandang panotang boss nila, hindi isang... Hindi niya tinapos ang sinasabi na magtama ang tingin nilang dalawa. Nagtaas ito ng kilay sa kanya na tinarayan niya lang. Napaawang naman ang bibig ng lalaki dahil sa pagtataray niya bago bahagyang umiti. Hindi ko rin talaga maintindihan ang tama ng isang to. Kanina lang sinusungitan ako. Tapos ngayon pangiti-ngiti na lang. Gusto atang i-flex ang dimples niya. Mahinang sambit niya bago humigop sa kape niya. Halos 1 oras na ata siyang nakatanga at nakakadalawang order ng slice cake na si Trevor naman ang magbabayad. Lorraine? Nabaling ang tingin ng dalaga sa tumawag sa pangalan niya. At nang makita kung sino ito, agad siyang nagbawi ng tingin. Lorraine, ikaw nga! Masigla pa nitong sabi. Kung kanina inaantok siya,
Ngayon, gising na ang diwa niya. Bakit nandito ang isang to? Tanong niya sa isipan. It's been a while. Hindi ko inaasahang dito pa tayo magkikita. Anyway, I'm with Kuya Paul. Kuya, it's Lorraine. Ang malakas na pagtawag nito sa pangalan na pinakasinusumpa niya. Mariin siyang napapikit dahil hindi niya na alam ang gagawin. Ang babae sa harap niya ay ang kapatid ng ex niyang niloko siya. At kapag minamalas nga naman talaga, mukhang kasama pa ito ngayon ng babae. May pupuntahan pa pala ako, kailangan ko ng... Lorraine? Hindi na niya natuloy ang sasabihin at inis munang saglit na napapikit. Kilalang kilala niya ang tinig na yon. Boses yun ni Paul na nakalapit na rin sa pwesto nila. Huminga muna siya ng malalim bago nagtaas ng tingin. Ikaw pala. Kapal naman ang mukha ng isang tong babatiin pa talaga ako. Dugtong niya sa isipan. Ayaw man niya, ay tumayo na rin siya sa upuan para harapin ang dalawa. It's been a while. You still look the same. Simple as always. Dagdag pa nito na pinasadahan pa siya ng tingin. Hindi ko alam kung iniinsulto ba ako ng isang to o ano. Aniya muli sa isip bago peking umiti sa lalaki. Yeah, you too. Mukha ka pa rin babaero. Aniya na kinatawa ng kapatid nito at ikinangiwi naman ni Paul. Mapagbiro ka pa rin talaga? Anyway, may kasama ka ba? Who are you with? At mukhang nilibre ka pa ata ng pagkain sa mamahaling restaurant na to. Ang nakangisi nitong tanong. Pigil ang inis na lumawak naman ang ngiti niya rito. Kuhang-kuha talaga ng lalaking to ang inis niya. Hindi agad siya nakasagot dahil nag-iisip pa siya kung dapat ba niyang sabihin na kasama niya ang boss niya ngayon at totoong nilibre lang siya nito kaya siya andito. O sasabihin niya na lang na mag-isa siya kahit na hindi ka panipaniwala dahil hindi naman niya talaga afford ang pagkain sa restaurant. I'm with someone. She's with me. Kahit hindi niya lingunin na nagsalita, ay alam niya kung sino ito. Naramdaman niya ang paglandas ng palad ni Trevor sa bewang niya na bahagya niya ikinagitla. Kita naman ang pagtataka sa mukha ng dalawang kausap. And you are? Tanong ni Paul. Her boyfriend. Ang kaswal na sagot ni Trevor na ikinaawang ng labi ng dalaga maging ng ex niya. Boyfriend? Anong boyfriend ang pinagsasabi ng isang to? Gulat na tanong niya sa isipan bago balingan ng lalaki. Boyfriend? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Paul bago pilit na natawa. You're kidding. I'm not. Seryoso nitong sabi bago niya maramdaman ang pagdiin ng hawak dito sa kanya dahilan kaya siya napalapit lalo sa lalaki. I'm actually planning to marry her soon. Muling napaawang ang bibig niya dahil doon. Maging ang dalawang kausap niya ay mukhang nagulat din sa sinabi ng mga ito. Palihim niya itong kinurot na ikinabaling din ito sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Bulong niya habang pinanlalakihan ng mata ang binata. Oh sorry honey, ayaw mo palang sinasabi yun sa iba. Nakangiting sabi nito bago balingan muli ng tingin ng kausap. Kaibigan ba kayo ni Lorraine? I'm her ex. Sagot ni Paul nang makabawi na sa pagkagulat kanina. Makahulugan namang bumaling saglit si Trevor sa kanya na mukhang may naiisip na kapilyuhan. Tumangu-tangu ito. Her low-class ex? That's why you look cheap? Ngising sambit nito na pinasadahan pa ng tingin ng kaharap. Muling napaawang ang bibig ni Lorraine at kinurot muli ang lalaki. Kita naman sa mukha ni Paul na na-offend ito sa sinabi ng binata. What? Tila pikon nitong tanong. Pero bago pa muli makapagsalita si Trevor, ay agad na siyang nagpaalam sa mga ito at hinila na ang kamay ng lalaki para malayo ito roon. Kahit na mukhang hindi pa ito satisfied sa ginawa. Nang makalayo na sila sa mga ito, agad niyang hinampas sa braso si Trevor bago humagalpak ng tawa. Hindi naman maintindihan ni Trevor ang biglaang pag-iiba ng mood ng dalaga. Nakita mo ba yung itsura ni Paul kanina? Parang tinapakan ng buong pagkatao niya. Natatawang Aniya bago saglit na pakalmahin ang sarili.
Alam mo, sa isang buwan nating magkasama, ngayon ka lang may ginawang tama. What? Wag mo ko mawat-wat dyan. Pero, ang OA masyado na mga hirit mo kanina. Hindi ka panipaniwala. I'm planning to marry her soon ka pa talaga. Sumilay naman ang pilyong ngiti sa labi nito. Bakit? Mas gusto mo bang halikan na lang kita sa harap nila para mas kapanipaniwala? Napangiwi siya sa sinabi nito. Mas OA yun. Aniya, bago bahagyang umiti sa lalaki. Pero salamat, at least hindi ako ganong napahiya sa mokong na yun kanina. Nanatili naman ang titig nito sa kanya. Siya ba yung iniiyakan mo nung una tayo magkita? Napairap sa hangin ng dalaga nang maalala ang bagay na yon. Bahagya siyang tumango bilang tugon. Are you still affected? May kasama siyang babae kanina. Hindi na, no? At saka, kapatid niya yun, hindi niya babae. Paglilinaw niya. Alam mo, ngayon ko lang din na-realize na ang pangit ng taste ko sa lalaki noon. Napataas naman ang kilay ni Trevor bago sumilay ang isi sa labi. At least hindi na ngayon. Itinaas nito ang kamay nilang magkahawak pa rin hanggang ngayon. Gulat na binawi agad ni Lorraine ang kamay sa binata. Na malawak pa rin ang mapang-asar nitong isi sa kanya. Hindi ko rin mawari ang mood ng isang to. Kanina lang ay nagsusungit. Tapos ngayon, umaandar na naman ang kapilyuhan. Reklamo niya sa isipan. Tumikim siya para baguhin ang usapan. Tapos na ba ang meeting nyo at nagpapanggap ka ng superhero na to the rescue sa akin? Binalingan niya ang table nito kanina. Yeah, we're actually leaving now. Tumingin ito sa relo na suot. Darating ngayon ang doktor ko para i-check ang sugat ko. Let's go. Ang sabi nito bago maunang maglakad. Nakangiwing iniwan naman si Lorraine dahil sa inasta ng lalaki. Tignan mo to, dinaig pang babae sa pagpapalit-palit ng mood. Naiiling niyang sabi bago sumunod sa lalaki. Sa daan pabalik sa mansyon, ay hindi na naman mawari ni Lorraine ang trip ng kasama niyang tahimik lang. Pero panay ang pagsulyap sa side mirror ng kotse na tila hindi ito mapakali. Ano na naman ang eksena ng lalaking to ngayon? Tanong niya sa isipan. Lumiko ka sa kaliwa. Pag-uutos nito na agad din naman niyang sinunod. May pupuntahan pa ba tayo? Akala ko ba parating na ang doktor mo? Taka niyang tanong dahil hindi ito ang daan papuntang mansyon. Dumiretso ka lang. May sumusunod sa atin. Ang sabi nito habang nakatingin sa likuran nila. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga. Ano? Sino na naman ang sumusunod sa atin? Paniguradong grupo na naman ni Red. Pero huwag kang mag-alala, nasabihan ko na si Edward. Dumiretso ka na lang. Red? Na naman? Hindi ba marunong magsawa ang mga yan sa kakahabol? Naluloka na ako sa kanila Hindi talaga titigil ang mga yan hanggat buhay pa ako. Hindi na nito natapos ang sasabihin nang biglaan siyang magpreno at mapatili. Anong gagawin natin? Mukhang na corner na nila tayo. Tarantang tanong niya dahil sa mga malalaking motor na ngayon ay nakaharang sa daraanan nila. Lock the doors. Huwag kang mag-alala. Bulletproof ang coaching to. Kalmado nitong sabi bago maglabas ng sariling baril. Pero hindi yun sapat para makampante ang natatarantang si Lorraine. Lalo na nang magsimulang paulanan ng bala ang sinasakyan nilang kotse. Napatakip siya sa magkabilang tenga habang tumitili. Kinasa naman ni Trevor ang hawak niyang baril bilang paghahanda. Lorraine, calm down. Ayos lang tayo hanggat nandito tayo sa loob. Pagpapakalma nito sa kanya. Paano ako kakalma? Paano? Pinapaulanan na tayo ng bala, Trevor. Marahan namang hinawakan ni Trevor ang kamay niya. We're safe. You're safe as long as I'm here. You're safe with me. Sinserong sabi nito. Dumiretso ang tingin nito sa mga mata niya na tila sinisigurado sa kanya na magiging ayos din ang lahat. Marahan naman siyang tumango kahit pa ramdam niya ang daga sa kanyang dibdib. Hindi naman binitawan ni Trevor ang kamay niya hanggang sa tumigil na ang putok ng baril. Wala na sila.
Anunsyo nito pagkatapos bumaling sa labas. Ayos ka lang ba? Tanong nitong muli pagkatapos bumaling sa kanya. Bahagya naman siyang tumango rito bilang tugon. Hindi na niya nagawa pang makapagsalita habang nakatingin sa magkahawak pa rin nilang kamay. Malakas ang kabog ng puso niya pero alam niyang hindi iyon dahil sa kabang nararamdaman. Mukhang may mas delikado pa akong dapat na iwasan bukod sa grupo ni Red na yun. Aniya sa isip bago magtaas ng tingin kay Trevor. Ilang saglit pa ay dumating na rin ang mga tauhan nito kasama si Edward na siyang naghatid sa kanya pabalik ng mansyon. Habang si Trevor naman ay sumama sa iba nitong tauhan. At may hinala siyang sumugod ang mga ito sa grupo nila Red kahit na hindi ito sinasabi sa kanya ni Edward. Ilang araw pagkatapos magpahinga ay muling naging abala ang binata pero hindi tulad noon ay palagi na itong umuuwi sa mansyon. Habang araw-araw, binabagabag si Lorraine ng kakaibang nararamdaman niya para sa binata. Hindi niya maintindihan ang sarili, lalo na sa tuwing malapit ito sa kanya. Ang aga-aga ang ingay mo. Reklamo ni Trevor matapos niyang tumili nang makita itong walang saplot pang itaas. Ang aga-aga rin kasi ginagawa mo agad ako makasalanan. Singhal niya habang nakatakip ang mata. What? Ikaw na nga lang itong nakikitingin sa abs ko? Ikaw pa itong nagre-reklamo? Wow parang gusto ko naman tignan niyang abs mo. Binalingan niya na ngayon ng lalaki pero agad din siyang nag-iwas dahil kusa talagang bumababa ang tingin niya sa matipuno nitong katawan. Mukhang nakakaistorbo ata ako. Sabay silang napabaling sa kararating lang na si Edward. Good morning, kahit mukhang hindi good ang morning yung dalawa. Sabi pa nito sabay tawa. Napairap naman sa hangin ng dalaga at agad na tinalikuran na ang dalawa. Sa araw-araw na nakikita niya ang dalawang lalaki ay naging kaswal na siya sa mga ito sa kabila ng pagiging mafia ng mga ito. Ilang saglit pagkatapos niya magluto ng hapunan ay pumasok si Edward sa kusina. Napasulyap naman siya sa pintuan dahil baka pumasok na naman si Trevor na walang pang itaas. May hinahanap ka ba? Nagbibihis pa si boss. Baka kasi tumili ka na naman kapag nakita mo siyang walang damit. Nakangising sabi nito na ikinakunot ng noo niya. Sino namang nagsabing hinahanap ko ang isang yun? Pagsusungit niya rito. Mapang-asar naman siyang tiningnan nito. Tigilan mo ako sa mapang-asar mong tingin, Edward, kung ayaw mong dukutin ko yung mga mata mo. Masama na bang tumingin ngayon? Wala talagang preno yung bibig mo, no? Mabuti at napagtitiisan ka ni boss. Naiiling na sabi nito. Mataman niya itong tiningnan. Siya naman na may gusto nito kaya magtiis siya. Aniya na ikinahalakak ng lalaki. Binalot naman sila ng katahimikan nang hindi na magsalita si Edward. Pero hindi rin naman ito umalis. Alam niyang may iba itong pakay sa kanya. Sabihin mo na yung sasabihin mo habang wala pa ang boss mo. Aniya habang naglalatag ng pinggan sa mesa. Saglit pa itong nanatiling tahimik bago niya ito marinig na nagbuntong hininga. Gusto lang kitang paalalahanan tungkol kay boss. Ayoko lang na mapabilang ka sa napakaraming babaeng umasa sa isang yon. Mafia pa rin kaming lahat, Lorraine. Siya naman ang saglit na natahimik dahil sa sinabi nito at nag-iwas ng tingin. Ano bang sinasabi mo? Patay mali siya niyang sabi rito na bahagyang ikinatawa ng lalaki. Alam kong alam mo kung anong tinutukoy ko, Lorraine. Nakangising sambit nito bago maupo sa isa sa mga silya. Ganun na ba ako kahalata? At kahit si Edward ay sinasabihan na ako ng ganito? Tanong niya sa isip. Napabuntong hininga siya. Alam ko naman yun, no? Hindi mo na ako kailangan paalalahanan pa. Kaya wag ka na mag-alala. Hindi ko rin naman hahayaang mahulog ang sarili ko sa isang yun. Mataman lang siyang tinignan ni Edward na hindi nagsalita. Bago sila sabay na mapabaling sa kakapasok lang na si Trevor. May suot na itong damit ngayon. Agad na nagtama ang tingin nilang dalawa, pero agad din siyang nag-iwas ng tingin dito. Mukhang huli na yata yung paalala ko. Komento pa ni Edward na hindi niya nasagot nang tuluyan ng makalapit sa kanila si Trevor. Hindi man gustong aminin ni Lorraine sa sarili niya,
Ngunit alam niyang tama nga si Edward. Mukhang huli na ang pagpapaalala nito sa kanya dahil mukhang may nararamdaman na siya para sa binata. Kahit na alam niyang hindi yun pwede. Muli siyang sumulyap sa binata nang umupo ito malapit sa kanya. Kailangan ko na nga sigurong limitahan ang sarili ko dahil paniguradong ako lang din na masasaktan sa huli. Sambit niya sa kanyang isipan. Matapos nun ay talagang sinubukang iwasan ni Lorraine si Trevor. Kahit na mahirap dahil sa pagiging madalas ng lalaki sa mansyon na palaging may utos sa kanya. Paminsan-minsan ay nahuhuli niya pa itong nakatingin sa kanya pero ayaw niya itong bigyan ng kahulugan. Habang sa kabilang banda naman ay unti-unti nang nagsisimulang magkaroon ng interes sa Trevor sa dalaga nang hindi niya napapansin. Ano ba? Sinabi ko na huwag ka maglalakad ng walang pang-itas, diba? Tambay ka ba sa kanto? Si Lorraine na napatili pa. Nangunot naman ang kanyang noo na pinasadahan ng sarili. Bahay ko naman to. Anong masama ron? Basta, magdamit ka ron. Baka mapasukan ng hangin yung sugat mo. Sambit nito habang nanatiling nakaiwas ang tingin sa kanya. Sumilay naman ang ngisi sa labi niya dahil sa reaksyon ng dalaga. Bahagya pa siyang lumapit para asarin palalo ito. Paano kung ayaw ko? Bahala ka. Ikaw naman ang mamimilipit sa sakit kapag kumirot yung tahi mo. Pananakot pa nito bago sumulyap sa kanya na agad ding binawi. Ba't ka ba lumalapit? Lumayo ka nga sa akin. Shoo! Mahina siyang natawa. Bakit ba inuutusan mo ko? Sa pagkakaalam ko, ako ang boss sa ating dalawa dito. Kasi naman. Kasi ano? Hindi agad ito nakasagot at tinalikuran lang siya. Basta, bahala ka dyan. Nagmarcha ito paalis na marahan niya ikinatawa. Nakangiti niyang pinanood makaalis ang asartalong dalaga. Bago lingunin, ang tumikim sa likod niyang si Edward na ngayon ay may mapang-asar ng ngiti sa labi. Looks like you're enjoying this more than I expected. Pang-aasar nito sa kanya na agad niya ikinailing. Stop saying nonsense, Ed. Ano palang balito sa pinapatrabaho ko sa'yo? Pag-iiba niya ng usapan bago maglakad palapit dito. Ang tinutukoy niya ay ang negosyo nila. Maayos na kasimuli ang transaksyon niya sa underground, gayong wala na ang grupo nila Red matapos niyang i-raid ang kuta ng mga ito. Sinigurado niya talagang hindi na muling mauulit pa ang nangyari noong kasama niya si Lorraine. Saglit pang mapang-asar nang umisi sa kanya ang kaibigan bago umiling. Walang nangyari. Gusto talaga ni Mr. Reyes na ikaw ang personal na magbenta sa kanya ng armas. At kung hindi ka sisipot bukas, cancel na ang deal. Pero bukas din ang meeting natin kay Mr. Torres. Napatango ito sa kanya. Pwedeng ako nalang pumunta ron. Mas mahalaga ang deal natin kay Mr. Reyes. Napabuntong hininga siya bago sumang-ayon. Sakit talaga sa uli ang si Reyes. Magpadala ka na lang ng tauhan natin na ipagmamaneho ako. Makahulugan namang ngumiti sa kanya si Edward. Bakit hindi na lang si Lorena isama mo? Nagmamaneho naman ng isang yun. Nangunot muli ang noo niya. You're doing this on purpose, don't you? Agad namang natawa ang kaibigan niya dahil sa pagkabisto. What's wrong with bringing her? Mukhang kaswal naman na kayo sa isa't isa. Kahit na sa pagkakaalam ko ay naiirita ka sa mga maiingay. O baka naman exemption na si Lorraine ngayon. Hindi naman siya agad nakaimik dahil totoo ang sinasabi nito. At napagtanto niya na yon sa sarili. Masyado na nga siyang natutuwa kay Lorraine at nagiging komportable na siya sa dalaga. Nailing si Trevor sa kaibigan. Alam mo, lahat na lang binibigyan mo ng kahulugan. Asikasuhin mo na lang yung proposal kay Mr. Torres, baka matuwa pa ako sa'yo. Natatawang sumaludo naman sa kanya si Edward bago magpaalam na aalis na, habang may mapang-asar pa rin ang ngiti sa labi. Nailing na lang siya bago dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Sa kusina ay naabutan niya nagluluto si Lorraine. Nagluluto ito ng ulam habang kumakanta at sumasayaw pa. Wala pa sa sariling napangiti siya habang pinapanood ang dalaga habang umiinom. At napabuga nang mapiyok ito pagkatapos bumirit.
anak ng palaka. Bakit ba bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Ani Lorraine nang harapin na siya. Hindi naman siya makapagsalita dahil nagpipigil siya ng tawa na hindi na naman niya napigilan pa. Mataman siyang tiningnan ng dalaga. Alam ko masama kang tao, pero hindi ko alam na ganyan din pala kasama ugali mo para tawanan ng pagpiyo ko. Napakagat siya ng ibabang labi para pigilan ng pagtawa. I'm not laughing. Talaga? Anong tawag mo dyan? Barking? Muli siyang bumulalas ng tawa na lalong ikinasama ng mukha nito. Talaga naman, oo. Ginawa ba naman akong clown? Rinig niyang sambit nito bago mailing at bumalik sa pagluluto. Inayos na naman niya ang sarili para muling bumalik sa pagkaseryoso. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling tumawa ng ganito. Pero hindi na niya maalis ang ngiti sa kanyang labi. Tumikim siya para muling agawin ang atensyon ng dalaga. May gagawin ka ba bukas? Hindi siya nilingon nito. Siyempre, sa dami mo ba namang utos? Sinong hindi mawawala ng gagawin? Nangunot ang noo niya. Bakit ba ganyan ka makipag-usap sa akin? Matagal na niyang pansin ang paraan ng pagtrato sa kanya ng dalaga na parang hindi siya boss nito. Saglit namang natahimik si Lorraine. Bago nakangiting lumingon sa kanya, na bahagya niyang ikinangiti rin dahil halatang pilit ang ngiti nito. Ha? Anong sinasabi mo, sir? Normal naman po ako makipag-usap sa'yo. Ang tila magalang nitong sabi. Napaawang naman sa pagkamangha ang bibig niya dahil sa pag-iiba ng mood ng dalaga. Never mind. Agahan mo na lang ang gising bukas, aalis tayo. Ang sabi niya na nagpalaki sa mga mata nito. Aalis tayo? As in lalabas ng mansyon na to? Ang tila excited nitong tanong, nakunot noon niyang ikinatango. May pupuntahan tayo. Iiwan kita kung di ka pa nakaayos pagtawag ko sa'yo. Sumaludo ito sa kanya nang may totoong ngiti sa labi. Noted that, sir. Saglit siyang napatulala kay Lorraine dahil sa pagngiti nito. Bago mapailing sa sarili at walang sabing talikuran nito. May diferensya na ba ako sa mata? At gumaganda na ang babaeng yun sa paningin ko? Ang naguguluhan niyang tanong sa sarili bago tuluyang lisanin ang kusina. Kinabukasan naman ay maagang gumising si Lorraine para maghanda sa pag-alis nila ni Trevor. Wala siyang ideya sa kung saan ba sila pupunta, pero para siyang batang first time na ipapasyal ng magulang niya dahil sa nararamdaman niya excitement. Ngayon na lang ulit kasi siya makakalabas ng mansyon na sawang-sawa na siyang libutin. Ang tagal naman ng lalaking yun. Siya tong nagsabi na dapat maaga pero siya tong matagal. Pagrereklamo niya habang inip na naghihintay sa sala. Nag-gown pa ba ang isang yun? Alis na ako oh. Nang makarinig siya ng yabag sa itaas, ay agad siyang napatayo. Natanaw niya kaagad ang pababa na si Trevor na tinutupi ang manggas na kulay itim nitong long sleeve hanggang sa siko nito. Ang gwapo. Mahinang bulalas niya bago mailing sa sarili. No, Lorraine, huwag kang magpapalin lang sa itsura ng isang yan. Baka nakakalimutan mo isang mafia boss ang nasa harapan mo. Pagpapaalala niya sa sarili. Nang makababa ang lalaki, ay pinasadahan din siya nito ng tingin na agad niyang kinataas ng kilay. Komportable ka ba sa suot mo? Tanong nito. Oo naman, may problema ba sa suot ko? Tanong niya bago pasadahan ng itim na dress sa suot na tumerno pa sa suot ng binata. Hindi ito nagsalita bago maghagis ng kung ano, nakaagad din naman niyang nasalo. Susi, ako ang magdadrive? Tanong niya sa lalaking nauna na namang maglakad palabas. Kaya nga kita sinama. Sabat naman ito na ikinairap niya. Gagawin lang pala akong driver? May sinasabi ka? Wala ho sir, kukunin ko na ho yung kotse niyo eh. Sagot niya bago mauna sa lalaki para kunin ang kotse nito. Mukhang wala na naman sa mood ang senyorito. Ang mapakla niyang bulong. Sa buong biyahe ay himalang tahimik si Trevor na pansin agad ni Lorraine kaya hindi na muna niya ito kinulit. Dahil baka biglaan lang siyang tutukan ng baril ng lalaki.
Nag-enjoy na lang siya sa pagmamaneho dahil sa wakas ay nakalabas na rin siya ng mansyon. Sigurado ba kayo sa pupuntahan natin, sir? Mukhang liblib na tong dinaraanan natin ah. Tanong niya sa katabing kanina pa nakatutok sa cellphone. Magmaneho ka lang, nasa tamang daan tayo. Ang tanging sagot nito. Sungit. May sinasabi ka ba? Wala ho. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho kahit bored na siya dahil sa katahimikan ng kasama. Hanggang sa makarating sila sa isang malaking abandonadong pabrika ay hindi sila nag-usap. Pagbaba ay agad niyang pinasadahan ng lugar. Bukod sa liblib ito, ay marami ring nakapark na mga kotse at van, na ang ilan sa tingin niya ay pagmamay-ari ng mga tauhan ng lalaki. Boss, nasa loob na lahat pati si Mr. Reyes. Pagsalubong sa kanila ng isang nakasuot na lalaki na mukhang tauhan ni Trevor. Tumango ito. Maging alerto kayo. Kilala niyo yung si Mr. Reyes? Yes, boss. Alerto lahat ng tao natin. Sagot naman ito bago mapabaling sa kanya at bahagyang yumuko. Bahagya rin siyang yumuko bilang pagbati. Pero agad din siyang hinila kasama ng lalaki para magsimulang maglakad. Ano bang problema ng isang to? Naguguluhan niyang tanong sa isipan dahil sa pagiging bugnuti ng boss niya. Lahat ng madaanan nilang mga lalaking nakaitim ay napapabaling sa kanilang dalawa. Ang ilan ay bumabate habang ang ilan ay sinusundan lang sila ng tingin. Wala siyang ideya sa kung ano ba talaga ang sadya nila sa lugar na to. Pero mukhang sinama siya ng binata sa illegal na transaksyon nito. Finally, sumipot ka rin, Dark. Umalingaw-ngaw ang malakas na boses at palakpak ng isang lalaki pagpasok nila sa loob ng gusali. Dark? Si Trevor ba ang tinutukoy niya? Tanong sa isip ni Lorraine bago balingan ng kasamang seryoso at diretso lang ang tingin. Let's get it done, Mr. Reyes. You know that I can't stay longer here. Ang seryosong sambit ni Trevor. Of course. Well, get it done. Fast and clean. Boys! Pagtawag nito sa mga tauhan niyang may dala ng mga bag na isa-isang nilatag sa mahabang mesa. Nanlalaki ang mga mata ni Lorraine na makitang pera ang lahat ng yon. Sumenyas din si Trevor sa mga tauhan niya na naglatag naman ng iba't ibang klase ng baril. Anak ng tokwa, mukhang makakasaksi pa ata ako ng illegal na transaksyon. Pagmumura niya sa isipan. Mukhang nakita mo rin naman ang item na meron kami. Dahil ilang beses lang nakipagkita sa iyo si Edward. Ano ba talagang pakay mo sa akin, Mr. Reyes? Si Trevor sa mas seryosong boses. Peking tumawa naman ang matandang katransaksyon nito. As expected, you're smart. Well, gusto ko lang naman malaman kung totoo ba ang bali-balita. Bumaling ito sa kanya na agad niya ipinagtaka. At mukhang totoo nga. Ngisi nitong dugtong na pinasadahan siya ng malagkit na tingin. Abat, hindi ko gusto ang tingin na matandang to ah. Baka gusto niyang dukutin ko ang mata niya. Aniya sa isipan pero bago pa man siya makapag-react ay humarap na sa harap niyang malapad na likod ni Trevor. Wala akong alam sa sinasabi mo. Negosyo ang pinunta ko rito, Mr. Reyes. At mukhang tapos na tayo kaya mauuna na kami. Ani Trevor na agad itong tinalikuran at hinawakan sa braso. Sino nagsabing tapos na tayo? Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa kasama mo? O kaya hindi ba siya pwedeng bonus na lang? Tutal, marami naman akong binili sa mga armas mo. Hirit pang muli ni Mr. Reyes. Agad na kumulo ang dugo ni Lorraine, pero mas mukhang na bad trip si Trevor dahil sa narinig. Kita niya ang pag-igting ng panga nito at paghigit na pagkakahawak sa kanya. We're leaving. Ang matigas niyang sabi bago hilahin si Lorraine paalis sa lugar, pero parehas silang natigilan ng hawakan din ni Mr. Reyes ang kabilang braso ng dalaga. Come on, huwag ka naman magsulo sa babae, Dark. That's not you. Abat gago to ah. Bulalas niya at sinubukang bawiin ang braso sa matanda, pero lalo lang itong humigpit. Sir, ano ba tong? Hindi niya na natuloy ang sasabihin nang bitawan siya ni Trevor. Saglit siyang natigilan at kinabahan,
Pero nang marinig ang pagkasa nito ng baril, ay agad ding naglaho ang pangamba sa dibdib niya. Bibitawan mo siya o sasabog yung utak mo. Ani Trevor na tinutok sa matanda ang hawak na baril. Naging alerto naman ang mga tauhan ng matanda na tinutukan din ng mga armas ang binata. Ganoon din ang ginawa ng mga tauhan nito sa kabilang panig. Agad namang binitawan ni Mr. Reyes ang braso ni Lorraine. Mapagbirong nagtaas ito ng 2 braso. Teka lang, nagbibiro lang naman ako, Dark. Ang tila takot nitong sabi. Pues ako hindi. Touch what's mine again. At hindi ako magdadalawang isip na pasabugin yung bungo mo. Seryosong anito bago humarap kay Lorraine at hinawakan ang kamay. Let's go. Hindi na siya nakaalma pa at nagpatianod na lang sa paghila nito sa kanya papalabas sa lugar. Kahit na okupado ang isip niya, nang sinabi nito sa loob. Anong balak, boss? Muling pagsalubong sa kanila ng isa sa mga tauhan nito. Alam niyo na ang gagawin. Ang tanging sagot lang ng binata bago muling magtuloy-tuloy sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa kotse. Pagpasok ng sasakyan ay hindi na maiwasan ni Lorraine na tanungin ng lalaki tungkol sa sinabi nito sa loob kanina. Ano ibig mo sabihin sa I'm yours? Ang biglaan niyang tanong na ikinabaling sa kanya ng lalaki. What do you mean? Yung sinabi mo kanina sa loob. Sinong nagsabi sa'yo na pagmamay-ari mo ko? Hindi niya rin maintindihan ng sarili pero tila ba iba ang pagkakaintindi niya sa sinabi nito. What's wrong with that? Totoo namang akin ka. Akin ka ngayon. You're working for me, so you're mine. Hindi makapaniwalang napaawang ang bibig niya. Ano bang tingin mo sa akin? Isang bagay na pwedeng angkinin? I'm not yours, Trevor. Nangunot ang noon nito. Why are you making this big? You know what? Let's go home. Lalong namuo ang inis sa kalooban ni Lorraine. Busy talagang lalaking to. Inis niyang sambit sa kanyang isipan bago magtanggal ng seatbelt. Umuwi ka mag-isa mo. I quit. Aniya? Bago padarag na lumabas ng kotse. Narinig niya rin na bumukas ang kabilang pinto at hindi pa man siya nakakalayo nang may humablot na sa braso niya at hinila siya pasandal sa kotse. Where do you think you're going? Pagalit na tanong nito. Hindi naman siya nagpatinag at nilabanan din ang nag-aapoy nitong tingin. Doon sa lugar. Malayo sa mga katulad mo, na ang tingin sa lahat ng isang bagay lang na pwede angkinin. Kita ang pagkalito sa mga mata nito at kunot ang noo. Ano ba talagang problema? At sa tingin mo papayagan kita umalis ng ganun-ganun na lang? Ng ganyan ang suot mo? Bakit? May problema ba sa suot ko, ha? Wala akong problema sa suot mo. Pero meron sa mga taong malagkit kung makatingin sa'yo. Bulalas nito, na sinundan pa ng lalaki ng isang malutong na mura. Ano naman sa'yo kung makatingin sila sa akin ng ganon? Katawan ko naman to, di tumingin sila kung gusto nila. Watch your words, Lorraine. Peke siyang natawa. Ako pa? Sa sarili mo yan sabihin, para malaman mong hindi lahat ay pagmamay-ari mo. Naputol na ang sinasabi niya nang patigilin siya ng pagdampi ng labi ni Trevor sa labi niya nang hindi niya inaasahan. Katulad ng una nilang halik, ay muli naman siyang naistatwa kahit na saglit lang ang tinagal nun. Humiwalay na sa pagkahalik sa kanyang lalaki, pero nanatiling malapit ang mukha nito sa kanya na ngayon ay tila maamong tuta. I'm sorry for my words, but I want you all mine, and mine alone. Mahina at mababang boses nito na malayong malayo sa galit nitong tono kanina. Hindi naman nagawang ibukapan ni Lorraine ang bibig niya para sumagot. Kahit na kanina lang ay walang tigil siyang nagdadadada dito. Ramdam na ramdam din niya ang malakas na kabog ng puso niya, na sa tingin niya ay maging si Trevor ay naririnig din ito. Anak ng tokwa, nakakadalawa na sa akin na lalaking to ah. Paano na ako makakaiwas sa kanya? Ngayong nabuhay na naman ang katiting na pag-asa sa puso ko. Halos man lumong tanong niya sa isipan. Natapos ang araw na yun,
nang hindi na alam ni Lorraine kung paano sila nakabalik ng mansyon. Pagkatapos ng nangyari, dahil nang mahimasmasan siya, ay nagkulong na siya sa sariling kwarto hanggang gabi. Habang paulit-ulit na iniisip ang nangyari at mga sinabi ng lalaki sa kanya kanina. Hindi naman siya inistorbo ni Trevor na nagkulong din sa kwarto nito. At katulad ng dalaga ay nag-iisip din. Nag-aadik ba ang isang yun? Anong sinasabi niyang he wants me alone? Anak ng tokwa naman no, nag-iisip niya pa ako tuloy ngayon. Tulirong sambit ni Lorraine na hindi naman pakali sa kama, kakaisip sa sinabi ng lalaki. Hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing yon. Kakaisip kung paano niya haharapin ang binata kinabukasan o kung may mukha pa ba siyang ihaharap dito. Hindi naman siya nagbitiw ng salita at humalik dito, pero mas siya pang namomroblema sa nangyari. Pero mukhang sumasang-ayon sa kanyang tadhana at wala na ito na magising siya. Hindi na rin niya naabutan ng pag-uwi nito dahil nakatulog na siya bago pa man ito makauwi. Umalis na siya agad. Sambit niya nang hindi na maabutan ng binata kinabukasan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o maasar dahil palagi na lang siya nawawala pagkatapos niya akong halikan. Kinagabihan ay nakatulog sa sala si Lorraine kakahintay kay Trevor. Nagising na lang siya sa sunod-sunod na tunog ng doorbell sa main door. Sandali! Ito na! Sigaw niya pa habang inaantok pa na naglakad palapit sa pintuan. Pagbukas niya, ay agad sumalubong sa kanya ang nakayukong si Trevor. Agad na nabuhay ang diwa ng dalaga at hindi agad nakapagsalita. Sir, bakit hindi na lang kayo pumasok? Teka, lasing ka ba? Aniya, nang maamoy ang matapak na alak. Lasing? Hindi ako lasing. Hindi ako nalalasing. Sabi nito, nang hindi nag-aangat ng tingin sa kanya. Anong hindi lasing ang sinasabi mo? Hindi ka na nga makatayo ng diretsyo. Nakangiwing Aniya bago tuluyang buksan ang pinto para makapasok ang lalaki. Pumasok ka na sir na makapagpahinga ka na. Anong oras na rin oh? Hinintay niya itong gumalaw. Pero nanatili sa pwesto niya ang lalaki. Nakatulog na ba siya? Tanong niya sa sarili bago ito lapitan. Itinaas niya ang kanyang kamay para sana alugin ito at magising. Pero nagitla siya nang walang tingin itong hulihin ang kamay niya. Sorry. About the kiss. I'm sorry. Anito. Kumabog naman ang dibdib ni Lorraine dahil sa pagkabigla sa paghawak nito sa kamay niya. Bago unti-unting naramdaman ang pagguhit sa puso ng maproseso ang sinabi ng binata. He's sorry for kissing me? Bakit pa kasi ako umasa na may ibig sabihin yun? Mapait niyang tanong sa isipan. Pilit siyang ngumiti kahit na nanatili itong nakayuko. Sus, kalimutan na natin yun. Alam ko naman na nadala ka lang ng emosyon. Gusto ko nga rin mag-sorry kasi ang OA ko masyado nung araw na yon. Aniya bago peking tumawa. Saglit muli itong tumahimik bago magpakawala ng isang buntong hininga. Paano kung hindi ko kayang kalimutan lang yon, Lorraine? Usal nito bago humakbang papalapit sa kanya. Mababaliw na yata ako. Anong gagawin ko? Pinilit ko namang iwasan pero bago ko pa man malaman hulog na ako. Unti-unti namang naglaho ang peking ngiti sa labi ng dalaga. Hindi dahil sa pagkabigla sa makahulugang sinabi nito, kundi sa pagsalubong ng tingin nila ng binata. Nang sa wakas ay mag-angat ito ng tingin sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Alam mo lasing ka lang. Pumasok na tayo. Hindi ako lasing. Pinilit kong malasing para kalimutan ang nararamdaman kong to pero wala. Hindi na kayang tanggalin ng alak ang nararamdaman kong to para sa'yo, Lorraine. Bahagya nitong hinila ang kamay niya nang hindi inaalis ang mari nitong titig sa kanya. Please run away from me. Dahil sa tingin ko, hindi na lang ito simpleng paghanga. Sa tingin ko, totoong gusto na kita. Tuluyan ang nagwala sa loob ng dibdib niya ang malakas na pagkabog. Pero hindi pa rin gustong umasa ni Lorraine. Pinaglalaroan mo ba talaga ako? Kanina lang nagsusorry ka.
dahil hinalikan mo ko tas sasabihin mo ngayon gusto mo ko? Ano ba talagang gusto mo mangyari, Trevor? Nanatili namang diretso ang tingin sa kanya ng lalaki. Bakas din ang lungkot sa mga mata nito. I'm sorry for confusing you. Pero hindi ako nagsusorry dahil hindi ko gustong halikan ka. Nagsusorry ako dahil ginusto kong halikan ka sa pangalawang pagkakataon kahit na walang permiso mo. Pagpapaliwanag nito, na agad ikinalambot ng dalaga. Saglit siyang natahimik bago ito irapan. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Palibhasa alam na alam mo kung paano ako kunin eh. Humigpit naman ang hawak sa kanya ni Trevor bago bahagyang lumapit. Ayos lang kahit di mo ako paniwalaan. Pero totoo ang sinasabi ko. Call me crazy. But I really can't stop myself from liking you. Muli niya itong inirapan. Sinasabi mo lang yan para lalo akong mahulog sa'yo. Pero sorry ka, kahit hindi ka magpa-good point sa akin, hulog na rin ako. Litanya niya bago subukang bawiin ang braso niya. Pero hinila siyang lalo ni Trevor papalapit dito. Nakakunot na ang noo nito habang mariin ang titig sa kanya at tila pinoproseso pa ang binitawan niyang salita. Hulog na hulog ka rin? Anong ibig mong sabihin? Ang tila naninigurado nitong tanong. Nag-iwas naman siya ng tingin dito dahil sa lalong paglapit nila sa isa't isa. Pinilit niyang kumawala rito pero hindi na siya hinayaan pa ni Trevor. Paano tayo makakapag-usap ng maayos kung ganito tayo kalapit sa isa't isa? Protesta niya habang nakangiwi. Ang totoo niyan? Hindi niya lang gustong marinig ng binata ang malakas na kabog ng dibdib niya ngayon, na hindi na ata maawat dahil sa naging pagtatapat ng lalaki sa kanya. Binigyan na kita ng pagkakataon na tumakbo sa akin kanina, pero hindi ka umalis. I'm sorry, but you can't escape me now. Hindi na. Lalo pa at mukhang parehas tayo ng nararamdaman. Ngising sambit nito na ikinapula ng pisngi niya. Paano ako makakatakbo? Hindi ko naman alam na seryoso ka pala kanina. Reklamo niya rito na ikinangiti lang ng binata. I like you, Lorraine. Sinsero nitong sambit habang diretso ang tingin sa dalaga. Saglit namang natigilan nito at hindi agad nakatugon dahil sa pagkabigla. Ngumuso naman siya. Like lang? Ito nga at ang nararamdaman ko, love na. Ang unfair talaga ng... Hindi na niya natuloy ang sinasabi nang hilahin siya papalapit ni Trevor para mahalikan sa labi. At sa pagkakataong ito, hinalikan niya rin ito pabalik. I like you more, Trevor. Sambit niya nang humiwalay na sila sa isa't isa. Isang matamis na ngiti naman ang gumuhit sa labi ng binata bago siya halikan sa noo. Pagkatapos ng araw na yon, ay mas naging malapit sila sa isa't isa. Kahit na may ilangan pa noong una, dahil hindi pa rin makapaniwala si Lorraine, naiisa lang sila ng nararamdaman ng binata. Napagpasyahan din nilang dalawa na tapusin ang kanilang kontrata. Bumalik na din sa dati niyang buhay si Lorraine, maging sa dati niyang bahay. Kahit na ayos lang naman na manatili siya sa mansyon. Gusto kasi ng dalaga na saka na sila magsama kung magpapakasal na sila, na nirerespeto naman ni Trevor. Lumipas ang mga buwan at nanatiling walang label ang dalawa at nasa ligawan stage pa rin sila kahit na pareho nilang sinisigurado ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Hindi ka ba natatakot? Bigla ang tanong ni Trevor sa dalaga, isang tanghali habang nasa garden sila ng mansyon. Saan naman? Sa akin, sa trabaho ko, sa mga nakapalibot sa akin, sa buong pagkatao ko. Alam nating pareho na hindi biro ang buhay na ginagalawan ko. Si Lorraine naman ay saglit na natahimik. Tama nga naman ito. Isang mafia pa rin si Trevor. At bukod sa palaging may pagbabanta sa buhay nito, marami itong kalaban. Malalim na bumuntong hininga ang dalaga bago tumingala sa kalangitan. Mas natatakot akong hindi sumugal. At hindi pagbigyan ng sarili ko kahit sa bagay lang na to. Delikado akong tao, Lorraine. Dagdag pa ng lalaki. Ngumiti siya rito. Lahat naman sa mundong to delikado, Trevor. Ang pinagkaiba lang, hindi na ako natatakot dahil kasama kita. Sumilay din ang isang ngiti sa labi ni Trevor
na marahang hinaplos ang pisngi niya. Alam ko na ngayon kung bakit ako nahulog sa'yo. Napanguso naman siya. Dahil maganda ako? Ngumiti lang ito. Sikreto ko na yun. Mapagbirong sabi nito na ikinabusangot ng dalaga. Sus, ayaw mo pang aminin eh. Nahulog ka nga ata nung una mo pa lang ako nakita. Aniya, sabay hawi ng buhok na pareho nilang kinatawa. Sa paglipas ng mga buwan at ilang taon, ay mas kinilala pa ng dalawang isa't isa kahit na pareho silang abala sa kani-kanilang trabaho. At sa mga panahon na yon, mas lumalim pa ang pagtitinginan nila. Ano sa tingin mo? Ano kayo magugustuhan niya? Itong couple bracelets o itong promise ring? Tanong niya kay Edward na ngayon ay nakangisi sa kanya. Pinapunta mo talaga ako dito para itanong yan? Aba syempre, ano pa ba sa tingin mo? Kailangan ko ng opinyon mo dahil ikaw ang mas may alam sa mga ganito, no? Mataman siyang tiningnan nito. Para lang ipaalala ko sa'yo, mafia ako, hindi love guru. Napairap naman sa hangin ng dalaga. Oo na, tulungan mo na ako nang pareho ng matahimik ang buhay natin. Tila pagod na napabuntong hininga na lang ito bago tingnan ang bracelet at promise ring na nasa mesa. Yung bracelet na lang, masyado nang maraming singsing si boss para dagdagan mo pa. Malamyang sabi nito. Nakangiting kinuha naman ni Lorraine ng couple bracelets na pinili niya. Balak na niya kasing sagutin si Trevor na halos 3 taon nang nanliligaw sa kanya. Sana nga magustuhan niya. Bulong niya sa sarili bago muling humarap kay Edward para sana magpasalamat. Pero bago pa man siya makapagsalita, ay nagring na ang telepono nito na agad din itong sinagot. Ano? Napatayo sa kinauupuan si Edward at ikinabigla ng dalaga. Ano? Saang ospital ba yan? Hintayin niyo ako, pupunta na ako. Ospital? Bakit sinong na-ospital? Taka rin niyang tanong. Saglit namang natahimik si Edward bago muling bumuntong hininga. Nasa ospital daw si boss. Agad na kumubog ang dibdib ni Lorraine na agad na patayo. Nabitawan niya maging ang mga bracelets na hawak. Ano? Paano? Bakit? Saang ospital? Sasama ako sa'yo pagpunta. Mas mabuti kung dito ka na lang. Anong dito lang ako? Nasa ospital si Trevor. Sabihin mo kung saang ospital at pupuntahan ko. Singhal niya bago lumapit sa lalaki. Ramdam niya ang malakas na kabog ng puso niya at ang pagbara ng kung ano sa lalamunan niya dahil sa sari-saring emosyon na nararamdaman. Hindi na nakatutol pa si Edward at napatango na lang sa dalaga. Ako na ang magdadrive. Mauna ka na sa kotse, susunod ako. Nagmamadali namang lumabas si Lorraine na hindi na maawat ang kabog sa dibdib ngayon. Hindi niya alam kung anong nangyari kay Trevor. Pero kung ano-anong senaryo ang pumapasok sa isip niya. Pero bago pa man siya makahakbang papalayo sa pintuan ng bahay niya, agad na siyang natigilan. Paano nandito ka? Ang akala ko. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil naglandasan na sa kanyang pisngi ang luhang pinipigilan niya. Agad naman siyang dinaluhan ng walang kagalos-galos na si Trevor, na naabutan niya nakatayo sa bakuran at may hawak na bulaklak. Bakit ka umiiyak? Anong bakit? Pwisit ka. Ang akala ko na paano ka natapos. Hindi niya na muling natapos ang sasabihin ng isinubsob niya ang muka sa dibdib ng lalaking niyakap din siya. Shit, I'm sorry. This wasn't my idea. Si Edward na nakaisip na isurprise ka ng ganito. Panlalaglag niya sa kaibigan habang inaalo ang dalaga. Umayos naman si Lorraine at agad na hinampas sa dibdib ang lalaki. Pumayag ka rin naman. Sira ulo ka talaga? Papatayin mo ba ako sa kaba, ha? Umiling ito at agad namang pinunasan ang luha niya. I'm sorry. Hindi ko naman alam na magiging ganito ang reaksyon mo. Gusto ko lang naman ng maayos na proposal. Proposal? Anong proposal ang sinasabi mo? May proposal bang ganito ang setup? Napakamot naman sa ulo niya si Trevor at hindi na alam ang sasabihin. Ito lang yung naisip kong may thrill eh, pero nasira na yung plano. Ang sabi nito bago may kunin sa bulsa. Lalong kumabog ang dibdib ni Lorraine at muling napaiyak
kahit wala pa naman itong sinasabi. Hindi ko alam kung magugustuhan mo pero sana tanggapin mo pa rin. Sambit nito at may inilalabas na couple bracelets. I want us to wear this when we're already couple. Kaya Lorraine, will you accept this bracelet with my love and be my girlfriend? Tuluyan na siyang napaiyak habang paulit-ulit na tumatayo. Umiiyak man, ay hindi na niya napigilan ng pagsilay ng ngiti sa labi. Yes, I do. I want it. Till death do us part, I mean, yes. Sino ba naman ako para tanggihan ka? Bahagya namang natawa si Trevor. Ang daldal mo talaga? Ang sabi nito bago hawakan ang kamay ng dalaga para isuot ang bracelet sa kamay nito. Pero hindi ako magsasawang pakinggan ka araw-araw. Till death do us part. Panggagaya nito na pareho nilang ikinatawa. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Lorraine bago tumingkayad para abutin ang labi nito. Ako naman ang magnanakaw ng halik sa'yo. Pilya niyang sabi sabay kindat na ikinailing na lang ni Trevor bago siya hapitin para muling halikan sa labi. Mula ng araw na yon, ay naging opisyal na magkasintahan ng dalawa. Ipinakilala na rin ni Trevor ang pamilya niya kay Lorraine na siyang first time nitong ginawa. Habang dinala naman ito ng dalaga sa puntod ng mga magulang niya para ipakilala rin sa mga ito at humingi ng basbas. Lumipas ang ilang buwan at taon na natiling matatag at masaya ang relasyon ng dalawa at hindi na ata matitibag kahit anong bala. Hindi umalis sa pagiging mafia niya si Trevor na hindi naman tinutulan ng dalaga kahit na nababahala siya sa kaligtasan ng nobyo. Habang nakahanap naman ng stable na trabaho si Lorraine. Hindi tipikal ang pag-iibigan ni Trevor at Lorraine. Magkaiba at malayo ang paraan ng pamumuhay nilang dalawa pero pinagtagpo sila ng tadhana dahil sa kaibahan na yon. Kung noon ay maid lang ng isang mafia boss ang dalaga, ngayon ay siya naman ang lifetime partner nito. At sa ilang taong relasyon ni Lorraine at Trevor, hindi nila minadali ang isa't isa na magpakasal. Ngunit sa kabila nun, ay may isang bagay na hindi na nila kayang planuhin pa. At iyon ang pananatili nila sa isa't isa hanggang sa dulo. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Serving the Hot Mafia Boss, written by Artemia. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!